Kinakabahan ka ba na baka may bumato sa akin, may manampal, may manabunot kasi nga bit-bit hanggang personal yung gigil nila sa'yo? Meron akong mga death threat na sumagot ka sa'kin, nagigigil ako sa'yo, 'pag nakita kita papatayin kita. All caps yun, until now. 'Pag lagi mong ginagawa minsan na nalalagay na yung paano yung gumalaw yung character. May time na nahuhusgahan ako ng maraming tao, na tinanggap ko na lang. And there was a point na we separated. Ayun yung parang sinasabi nila na naging reason. Matagal nang di okay. Mhm. So, Wala. was there a time na halos tapusin mo ang buhay? Aminin ko, Mama Odge, merong nangyaring ganun na nasa edge na ako ng window and sabi ko, ayoko na. Kinimkim ko na, alam ko may rason ako eh, pero di ako makapagsalita. Kasi ang gulo na. Ayokong... Ayoko siyang lumaki ng walang atay. Yun lang, para alam ng lahat na ngayon ko lang nasabi kasi Kasama ko ngayon ang gusto nang mamatay o gusto siyang patayin pag nakita siya ng mga tao dahil busit na busit sa kanya kapag nanonood sila ng Batang Quiapo. At sino pa nga ba ang aking tinutukoy? Si David, kilala nyo? Si Makoy De Leon. Hello Ay, po. Makoy. Tinan mo, nakangiti si Makoy, ha? Pero demonyong-demonyo ang tingin nila sa'yo, Makoy. Ano ba yan? Natutuwa ka ba na nagagalit o ginagalit mo yung mga tao? Sa Pag una, Mm. Mama Odge, hindi ko ina-expect na magagalit talaga yung tao, na may inis yung tao. Gusto ko lang magtrabaho. Hanggang na-invento ngayong nakukuha mo yung inis ko, lagi ko naririnig yung comment. Tapos hanggang sa sabi sa akin, ganyan yan kasi effective ka sa mga tao. Yun, doon ako natutuwa. Kasi po, nagagampanan ko yung trabaho ko ng maayos po. So, ikaw ba, pag nag-out of town show ka, kinakabahan ka ba na baka may bumato sa akin, may mambato, may mangurot, may manampal, may manabunot, kasi nga, bit-bit hanggang personal yung gigil nila sa'yo? Awa ng Diyos, Ma'am Odge, wala pa naman ganun. Pero may konting ingat din kasi may mga tao talaga na sobra silang naniniwala na pag nakita nila ako na Demonyo ka talaga sa totoong may buhay. ganun. Kasi makikita mo pag tinitignan ko yun na gaganunan ka eh. Minsan ready ka din na pwede may masabi sa'yo hindi maganda. Syempre tao ka lang din na, syempre ayaw mo din naman ganun. Pero awa ng Diyos, wala pa naman gumawa sa akin ng hindi maganda. Pero meron ako mga death threat na. Death threat? May ganun na sa Ano akin yun? na pag Like- nakita kita dito sa specific na lugar street pag nakita kita dito, babatuin kita ng bote. Meron na papaputokan kita. May message din ako, ito recent ko lang nabasa. Kasi nang haba niya, simula nag-start yung Batang Quiapo, all caps, na sumagot ka sa akin, nagigigil ako sa'yo. Pag nakita kita, papatayin kita. All caps yun, until now. Tapos yun, narealize ko na may tao talaga naniniwala na ganun ka-effective yung, hindi lang ako, Yung yung character mismong mo. Batang Quiapo sa tao. Hindi mo ba sinagot? Uy, role ko lang yun, character lang yun. Pero sa totoong buhay, hindi naman ako si David. Ang mga sumasagot, yung mga mahal ko sa buhay, mami ko, minsan sila yung nagagalit sa mga comments, sila yung sumasagot. Minsan yung mga tita ko. Kasi offensive talaga kung offense. Pero as an actor sa atin, as an artista, mas open tayo. Pero yun yung mahirap, yung mga kamag-anak natin na di lang naiintindihan. Mas nasaktan sila. Kaya di naman ako sumasagot. So, yung parents mo ang sumasagot doon sa mga bashers ni David, hindi ni Makoy. Opo. Oo. Kasi nga, di ba, yung mga televiewers talagang bit-bit hanggang personal yung pagkakakilala nila dun sa character. Opo. Oo. So, isang patotoo yan na mahusay kang umarte. Di naman, Mamo. Oo, Pero di hindi salamat. na. Pero, Madali akong pero kausap, salamat pala. Makoy. Salamat, sir. Anyway, so, ang weird lang kasi ang demo-demonyo ng ugali mo, yung asta mo doon sa Batang Quiapo. Tapos, meron kang pelikula, yung starrer mo na In Thy Name, under Viva, na pari ka naman. Hindi ka ba natatawa doon sa katotohanan? Ano ba yan? Demonyo ko, bigla akong naging pare. Ayun nga, Moj. Ang una ko lang nasa-isip niyan, na nagpasalamat ako sino yung nagtiwala sa akin na bibigyan ako ng ganong role. Ay gusto ko lang sabihin ng Great Star Media Production, si Sir Cesar Soriano. Sabi sa akin na, Makoy, kunin kita ha, lead ka dito. Sabi ko, saan po? Pari ka dito. Ha? Sabi ko. Doon talaga naisisip ko si David talaga, paano kaya? Pero sa akin, pag uwi ko, pero challenging yun pag nagawa ko Parang sabi ko, paano kaya mangyari? Exciting din. Kasi ganun ako minsan na hindi ko pinaplan sa isip ko. Pero pag nandun na, gusto kong ano yung mangyari. Doon ako na-excite. Kaso, sobrang pagod pala. Pagod. Pero masaya ako kasi ginawa ko yung Ma'am Odge during taping ng Batang Quiapo.
So, Antipolo, Nueva Ecija, Antipolo, Nueva Ecija. Minsan pag-uwi na lang ako sa bahay, maliligo na lang ako, tapos diretso na ako sa taping. Sa biyahe, matutulog ako. Pangalawa sa challenging para sa akin, yung mismong paano ko gagampanan. Kasi sa Batang Quiapo, Mamoj, araw-araw na yung taping namin eh. Kumbaga para sa construction worker, parang malaki katawa mo pag lagi kang nasa site. Kami ganun din as an actor na pag lagi mong ginagawa, minsan na nalalagay na yung paano yung gumalaw yung character. Nabibit-bit mo na kahit saan ka magpunta yung character mo. Hindi mo sinasadya. Minsan hindi mo pinapapansin. Kaya sabi ko, paano ko gagawin to? Yun, tinulungan ako ng production. Sila Sir Cesar, si Direk Romel Ruiz na bago ko mag-shoot, punta tayo kung saan nagpa-practice ng mga misyonaryo ng Claretian. Kung saan din si Father Roel nag-practice ng... yung ginagampanan mong papel, si Father Roel Gallardo. Opo. So, doon ka nagpunta para mag-practice ka ng pagpapari? Na ma-feel na, ano nga ba? Nag-immerse ka? Nag-immerse po kami. Oo. So, like, anong mga immersion yung ginawa mo? Una-una, pinapasok ko sa isang simpleng kwarto na walang gadget, walang TV, as in, biskwit lang, lugaw, CR. Nandun lang ako ng ilang oras. Tapos, after nun, pinagwalis ako. Sabi ko, bakit niyo po pinagawa sa akin to? Pinaramdam niya sa akin na ito yung buhay ng isang magiging misyonaryo. Na wala ka sa pamilya mo, walang cellphone, wala kang connection sa labas. Ikaw lang yan, na simple. Lalo na ikaw, artista ka, gusto ko iparamdam sa'yo na magwalis ka dyan, na hindi mo nakakagawian nung dati mong panahon. Ayun, tumatak sa akin yan. Kasi, ang storya po ni Father Roel, dinown siya, diniktik siya, hanggang i-renounce niya yung faith niya. Di niya nire-renounce. Di niya sinusuko. Kahit na anong gawin sa kanya, tanggalin yung kuko niya. Oh my God. Duran siya, bugbugin siya. Doon ako nanggagaling. Kaya sobrang laking tulong nun nung ginawa ko ng immersion. Pero binabalik ko yung parang di ka nakakatawa turing doon. Yun yung nasa isip ko eh. The same time, Mama Oj, nangyari sa totoong buhay. Based in true events siya eh. Nasabi ko, ako nga ako artista, after na itong eksena na to, magkitent ako, uwi ako, as eksena. Yung mga totoong tao na nandun, buong araw sila doon, buong buwan silang na-hostage. Doon din ako nanggagaling na kailangan ko gampanan. Sa katawan ko, kailangan ko, di ako malaman, dapat hanggat pari nga tuyo eh. Yung mga ganung bagay, lahat nasa isip ko. Dahil isa ka rin sa mga hostages. Yes, po. So parang ikaw yung nangangalaga ng mga iba pang na-hostage. Yes, ganun din ang pinaka-star ni Father Roel. Bukod sa sarili niya, na binubugbog pa siya, lagi niya sinisecure na yung sino yung makasamahan niya. And willing siya sacrifice yung sarili niya. Hindi para sa sarili niya, para sa kasamaan. Kasi para lang alam ng mga tao, may mga nag-survive. At yun yung kinuha na ng mga testimony. Ano nga year ito? 2000. Yun yung kinuha ng mga testimony para mabuo yung pelikula. So, ano yung mga kinuwento nila? Yung nilagay namin sa pelikula. Kaya exciting talaga. Ito bang pelikulang ito, honestly, meron bang naidulot sa'yo na may binago ka sa sarili mo, sa ugali mo, sa mga naging gawin mo dahil gumanap ka na bilang pari? Ano yung nabit-bit mo sa tunay na buhay? Mamoj, lahat naman din tayo, aminin natin. Minsan nalilimutan natin ang faith kay God. Minsan nalilimutan magtanong, mag-asal. Dumating ako sa point na may teleserye ako, sobrang masaya ako. Pero nung ginawa ko yung si Father Roel, yung nag-start ako ng shooting, parang bumalik yung pagkabata ko noon. Kasi sa Tondo, linggo-linggo ko nagdadasal para lang makapasa ako sa exam. Yun lang hinihiling ko. Sabi ko, dati ganito ako eh. Na konting anong gusto ko, hilingin ko, pupunta agad ako sa simbahan, pray ko. Bumabalik yun ngayon, mas tumitibay. So, aminado ka, nakalimot ka? Siguro, at some point, hindi naman all the way. Kasi, dumadating naman sa point na feeling mo, nakuha mo na lahat eh. Pero bigla kang babaksak ng Diyos eh. Huwag ka masyadong masaya. Parang ganun eh. Doon ka lang magdadasal. Pero ngayon, every nakukuha ko ngayon na blessing, na trabaho, lagi kong pinagdasal na, thank you Lord na nandiyan ka lagi. So, yung sinabi mo kanina na minsan dumadating yung time na binabagsak ka ng Panginoon. So, ano yung point na yon na feeling mo, ibinagsak ka ng Panginoon para lang meron kang ma-realize? Siguro masabi ko, kasi may time na nagdasal ako na pa-question na, bakit binibigyan mo sa akin lahat? Parang okay ako ngayon. Nakakatakot yung minsan pag sobrang saya ko eh. Ewan ko lang kung ibang tao ganun din. Ako minsan may ganun ako na, sobrang saya ko. Meron ba tong balik? May pangyayari na isang snap lang, binaksa ko ng Panginoon na aabot na gusto ko nang i-risk yung life ko. Gusto mo nang tapusin ang buhay? I-risk dahil at that moment, sabi ko, Lord, kung sakaling ano ang plano mo sa akin, ikaw na bahala. Nag-drive lang ako ng motor hanggang kahit saan. Hindi ko na alam saan ako pupunta. Huwag niyo gagawin to ng mabilis. Pero awa ng Diyos. So, was there a time na halos tapusin mo ang buhay? Meron.
Anong sitwasyon to? Paano ka nagising sa katotohanan ng, ay, mali pala ako. Hindi pala dapat tapusin. Yung nagmotor ako, Mama Odge, nung time na yun, parang paakit ako nun sa Rizal. Sabi ko, pala na. Umabot ako sa isang kapihan na ako lang mag-isa. Nanonood lang ako sa parang city view lang. Tapos may nakita wala ako ng image sa clouds na parang isang... Anong sinyalis to? Kasi pinost ko yun, alam ko eh. Anong image? Merong isang baby and a guy. Dalawa lang sila. Sabi ko lang talaga, Lord na, meron ka pa pang plano pala sa akin. Kasi buhay pa ako nandito. Doon na nag-end yun. And that's my Feliz. Hindi ko na may tatanggi yun. Yung dahilan ko para pa mag-continue sa life ko. So ito yung panahon na nag-post ka na sinagip ka ni Feliz. Twice ka niyang sinagip. Twice. When you say sinagip ka ni Feliz, hindi naman physically ginanong ka ni Feliz. Yeah, hindi. Ano yun? May time na nuhusgahan ako ng maraming tao. Na tinanggap ko na lang. Kasi ako yung klaseng tao na hindi ko sasabihin kung ano yung nangyari sa akin. And there was a point na we separated. Meron ako sariling nagstayan, malayo na kami. And Wala ka sa family mo. wala ako sa family ko. Kumbaga, oo. Nag-solo ka. Bumukod ka, ikaw lang mag-isa. Oo. So, sandali. Ba't ka nag-solo? Gusto mong solo? Gusto mo lang mapag-isip? Gusto mo lang mag-isip-isip? Ganon? Ganun. Hindi kami nag-okay. Yun Okay. lang yung story nun. Hindi kami nag-okay. Hindi kami nag-separate. Okay. Ayun, nag-stay ako sa isang condo na nakaseparate na mag-isa. Mm-mm. And then, merong picture na lumabas. Ayun yung parang sasabi nila na naging reason. Pero hindi. Matagal nang di okay. Mhm. And then, dun ako nasabihan na parang di ako naging mabuting partner. And that moment, nagkaroon ng okasyon, Christmas, New Year, na ako lang mag-isa. Kasi, Wait, ikaw lang mag-isa? Christmas? New Year? Celebration? yes, wala akong kasama family noon. First time ko yun. Yeah, pinili mo kasing mag-isa. Yes. Kahit iniimbita ka ng parents mo na dito ka na, hindi ka pumayag. Oo, hindi na. And that moment na nag-iisa ka, anong naisip mo? Yun ba yung turning point na parang gusto mo nang tapusin ng buhay? Aminin ko, Mama Odge, merong nangyaring ganun na nasa edge na ako ng window. And sabi ko, ayoko na. Kasi di ko maprotektahan yung sarili ko din. Paano ko sasagipin yung sarili ko? Kasi di ako nagsasalita nga. Kinimkim mo. Kinimkim ko na, alam ko may rason ako eh. Pero di ako makapagsalita. Ayun, sabi ko... Hindi ka makapagsalita o pinili mong wag na lang magsalita? At kimkimin na lang? Mas gusto kong hindi magsalita. Kasi ang gulo na. Ni-request ko lang na makita ko lang yung picture ng anak ko. And after nun, nung nakita ko yung picture ng anak ko, na-realize ko na from now on, kaya ako i-continue life ko para sa baby ko. So nakita mo yung picture ng anak mo sa cellphone na isinend sa'yo. Nung nakita mo yung picture ng anak mo, doon mo na na-realize na hindi dapat tapusin ang buhay. Na paano siya? Ayokong... Ayaw siyang lumaki nang walang tatay. Yun lang, para alam ng lalahat. Ngayon ko lang nasabi kasi siguro sobrang tagal na. And every na may pinagdadaan ako, may problema dumarating, siya lang lagi nakikita ko, nagiging okay ako. Sa kanya ka humuhugot ng lakas. Sobrang mahal ko yung anak ko na yun. Kaya nga tuwing birthday ko, Mama, siya ba birthday, iyan naman yung celebrate my life mo. Sabi ko, simula ngayon, hindi ko celebrate yung buhay ko. I-celebrate ko yung birthday ko, laging about sa anak ko. Kunyari, sa park, o kaya kids party, basta about lagi kay Feliz. Kasi okay na ako eh. Baga, mag-promote lang ako dito, umiyak tuloy ako. Ganun talaga pag anak ang pinag-uusapan. Kahit lalaki ka, kahinaan mo pa rin yung anak mo. So, yun ang nagpapatuloy ng buhay mo, si Feliz. Opo. So, ang laki ng nagawa ni Feliz sa'yo. Kahit sasabi ko kay Kuya Coco, di ko magagawa itong Batang Quiapo hindi dahil sa anak ko. And siguro ito rin, grabe din ginawa ko sa movie na to, sa Indenim na movie. Na hindi ko alam paano humugot ng lakas. Na hindi ako nagkasakit. Inspirasyon ko yung anak ko. Si Feliz ngayon, anytime you want to see her, nakikita mo naman. Yes.
Oh, okay. That's good. Yes, po. So, since 4 years old na si Feliz, Magpo-4. magpo-4, matalino na yung bata. Ano na mga tanong sa'yo? Mga normal na bata naman na tanong. Hindi naman sobrang dramatic naman. Sabi kasi minsan, ito, to lighten the mood naman. Minsan kasi nanonood siya ng work ko. Lalo ngayon yan sa Batang Quiapo tsaka sa Inday Name, nakikita niya na lagi yung bugbog. Laging merong yung mga dugo. Sabi niya, Daddy, that's Daddy, that's Daddy's work, Sabi ko, Feliz, that's only pretending lang, ha? That's not true, ha? Sabi ko. Yung mga ganong tanong, meron na siyang curiosity. Kasi ako gusto ko siya palakihin ng hindi sa fantasy. Yung gusto ko yung ito yung nangyari Realidad. talaga. Pagka hindi ko minom vitamins, pwede kang magkaroon pa ng sakit, might get sick. Pagka lagi kang nasa labas, kailangan be safe. Ganun ko siya pinapalaki na usual. And sabi ko nga, yung ang sarap ng may nag-guide sa kanya. Sa mga natutunan ko rin sa mga magulang ko noon. Si McCoy, since nakikita mong ganyan na healthy, okay ang anak mo, yung pag-uugali, yung behavior ng bata, anong gusto mong ipagpasalamat sa nanay niya? Always naman ang mami niya nandyan para sa never siya nagkulang. And always ko din sinasabi sa kanya na you're the perfect mom for her. Lagi ko sinasabi sa kanya. Talaga? Walang ibang mga kapalit niya. Ikaw ang pinaka-the best nanay para sa kanya. Medyo na medyo na linawan na nga yan. Dahil recently lang, ito lang, no? Itong Feb, di ba nag-Japan kayo? So, pinost naman ni Elise yung pictures with your family. So, you're okay. Okay. Yun lang. Okay. Mama Uchi. Okay. Movie tayo ulit. Hindi. Okay. Kaya Mama Uchi, dagdag ko lang. Kasi kahit di naman din namin sa pagiging artista, hindi lang sa actor, sa artista, lagi may tanong na sa mga interview na sa mga private life. Sa akin lang, kahit anong sabihin namin mga artista, lagi may masabi yung tao. And kanya-kanya lang kaming way to protect our life. And my life is my family. Para lang malinaw sila. Siyempre, yung iba mag-aano naman sa akin. Ito naman si OG, hindi naman tinanong yung ano. Ano lang ang gusto mong na kung hanggang dito lang, okay lang sa amin at kailangan tanggapin niya ng mga manonood na hanggang doon lang ang sinabi ni McCoy. Hindi na tayo dapat mag-uriran. Salamat. Salamat so much. Bigay mo na sa akin. Oo, ayan. So, hindi kasi gusto ni McCoy, yung amin. Parang kasi, siguro kay McCoy, no? Kasi pag nagkukwento ka pa about your personal life, mas marami pang nakikialam, mas marami pang mga judger Tama? Lalo po sa panahon ngayon, ang daming marunong. Hindi marunong o nagmamarunong? Marunong, matalino, dami na rin. May tama din, pero meron ding hindi talaga okay. Anong dynamics yun ng anak mo, ni Feliz? So, pag kayo magkasama, ano usually yung ginagawa niyo? Kami ni Feliz, ang laging bonding namin, physical play talaga rough play, hindi talaga yung namin. Kasi ayoko siyang maging masyadong mainhin. Gusto ko yung parang natural lang, yung maganda, pero makulit, ganun. Ayun yung akin. And syempre, ako yung may work, ako yung paghiling. Daddy, can you buy me that? Can you go to Disneyland? Ito yun, nakakagaling namin sa Disneyland. Yun yung dynamics namin na napapasaya ko sa mga ganong bagay. Lahat naman bigay mo kasi nag-iisa lang yan. Oo naman, Mama. Oo. Pero sinasabi nga ni Elise, kamukha mo yung anak mo. Hindi niya kamukha. Kasi meron siyang pinagkumparang dalawang picture. Ano ba yung mga kamukha ng daddy? Kami naman ng megawa. Anong mo doon? Siyempre naman, pag di ko kumukha, mahirap na. Kaga. Anyway, ayan. So, alam niyo, nakakaloka to Kasi yung ibang artista, ang ginagawa nila, tinatapos muna nila isang project bago gawin yung isang project. Kasi nga, minsan nagkakahalo-halo na yung mga nuances, yung behavior, yung attitude ng isang character dun sa isang character. Eto si McCoy, demonyo bilang si David sa Batang Quiapo. Tapos, mabait naman bilang si Father Gallardo. Kaya mo ba yun na from taping ng Batang Quiapo, didiretso ka ng shooting ng Inday Name? Nakakaloka. Anong ginagawa mo noon? Mahirap kasi napakalayo, ang extreme nung dalawang karakter. Yung mga nuance. So, na kunyari, sa line ko sa Batang Quiapo na, si Tanggol, nasaan na naman? Papatayin ko yung hayop na yun Ganon. Parang pakuha yung ganon. Parang pakuha. Hindi ko, maintindihan, parang pakuha yung bata. Kay Father Ruel na. Okay, magalala. Maliligtas tayo. Payakap.
Tsaka mas soft. So, Hindi ko alam kung tama yung nagawa ko, pero mas ganun yung nangyayari sa utak ko na kay David. Pero kay Father Ruel, mabagal. Okay, dito, yayakapin ko. So, paano mo nahihiwalay yung characters mo pagdating mo sa bahay? Na ikaw na si McCoy? Wala na. Hindi ko na alam kung sino ako sa bahay minsan. Pero yun, yung Mama Jean, struggle ko din pala na, minsan confused na ako na, ako pa ba to? Okay, paano magsalita ko niya sa mga kasama sa bahay. Minsan gusto ko tanongin, okay ba ba ako? Parang gano'n. Pero natapos yung movie, medyo gumana ulit. Ash Wednesday pala ipalalabas ng March 5. Ito po sa mga gusto magnilay-nilay, sakto po ito, malapit na Holy Week. In Thy Name po yung title nito. Kasama ko dito si Sermon Confiado, napakagaling. Kuya JC, hands down, Aya Fernandez, and marami pang iba. Sobrang dami pang iba. Sana mapanood nyo to. Di naman sa pagiging sobrang religyoso. Kapupulutan ng aral to. Hindi lang sa nangyayari sa totoong buhay natin, kundi sa pananalig natin sa Diyos. Dito po sa In Thy Name, hiniling ko po na matanggap nyo ako bilang pare. Para makahinga naman tayo sa pagiging David ko. Sure ako, magugustuhan nyo to kasi binigay ko lahat dito. Ikaw ba pinangarap mo maging pari talaga? Hindi. Mabot po Hindi sa mo point. kaya maging pare. No? Hindi, Mamoch, sa Sebastian ako Catholic school Nagsakristan ako doon sa chapel. Mag-seminary na dapat ako. Di lang natuloy. Talaga? Bakit hindi natuloy? May realization ka? Meron, di lang siya talaga nagdire-diretso. O ano yung na-realize mo na, sandali, hindi ako para dito? Di ko alam yung specific na reason, pero mas more on gusto ko makatapos school, academic. Kasi yun talagang gusto ng magulang ko na makatapos. Usual na na parents. Gusto ko makatapos para balang araw makatulong ako sa family ko. So, nagtapos ka? Ng high school, pero college, kalahati. Third year lang ako sa Mapua naman, engineering. So wala. I mean, someday ba may plano ka na tapusin since naka-gun third year ka? Opo, gusto ko rin. Gusto ko pa din. Kasi wala naman sa age yung pag-aaral, ang edukasyon. Exactly. Basta gusto mo. Soon. Ay, engineering ka pa. Anong engineering? Civil po. Civil? Nakikisabay lang sa mga class. Mamaya mapanood ng mga kasama ko. Nakisabay ka lang, inggitero ka lang. Pero gusto ko kasing magtayo ng bahay. Bahay. Yung laging narinig ko sa magulang ko. Sabi ko, ano bang course ang malapit doon? Engineer pala. So, elementary engineering. So, magaling ka sa math. Nakikisabay nga. Oo. Pero, nakakapasa ako sa mga subjects ko. So, nung pandemya ba, may mga negosyo ka rin? Dahil yan ang mga naiisip ng mga artista during pandemic dahil wala ngang work. Mabot sa point na nung pandemic, 30,000 na lang yung pera ko sa bangko. 30,000 na lang? Bakit? Kasi nawala lahat trabaho. Alam mo naman din. And before pandemic, yun lang yung naging way of surviving ko, income ko, which is artista. And at the same time, umabot nga na nandiyan si Phyllis. Kaya sabi ko, di ako pwedeng sumuko. Hintay ko pa bayarin. Sabi ko, paano ko lalagpasan to? Eh ako naman yung tipong tao na gagawa ko ng paraan lahat. Di ako susuko, lalo na pero ako inspirasyon. Hanggang sa nagkaroon ako ng idea na mag-vlog. Nag-vlog ako, Mama Di naman ako, di ako sanay naman pag-usap sa mga tao. Alam naman ng mga tao yan, nung kasagsagan ng pandemic, may mga vlog talaga. Totoo. Tapos nag-ano ko ng jewelry, kasi si mami ko mahilig sa gold. So, nagbibenta ka ng jewelry? Felicia. And umabot din ako ng production, yung ganyan. Nag-invest ako ng ilaw. Kahit pa nagkaroon ng konti, ng ilaw, ng camera. Na hindi na nagagamit ngayon? Nagagamit naman sa bakasyon. Nag-streaming pa ako. Buri mo para lang makasurvive kasi wala pa akong income. May struggle din talaga ng pandemic sa akin. Ngayon ko lang ata nasabi sa mga interview. Hindi ko sinasabi yun kasi di nga open na tao. Gusto kong sa akin lang. And then, awa ng Diyos, ang blessing na dumating, tumawag sa akin. Ang batang Quiapo, kung pwede akong maging kapatid ni Kuya. Sabi ko, oo naman. Kontrabito ko dito. Ganun. Pero sige, okay, gagawin ko. Ayun po. Hanggang ito na po yun. Ayun na yun. So, ngayong busy ka sa acting career mo. Yung mga negosyo mo, isang tabi mo muna. Sa ngayon, po, kasi di rin kakayanin ng dime. Nandiyan lang naman. Kung ipilit natin, baka din mahirap. Di kakayanin talaga. Siyempre, hindi naman natin tatawaran. Gwapo naman talaga si McCoy. So, may mga lumalapit bang tukso sa'yo? Okay, baka Pag pangit ka, hindi ko tatanong sa ito, ha? McCoy, ha? Wala. Trabaho pa na yung trabaho lang yung Mama Woods. Diyan daw, ikaw, okay lang. Lagi mo ini-issue, okay lang. Hindi, joke. After na wala nang issue kay Mama Woods.
Pasensya ka na. Pag magandang lalaki talaga wala, lapitin. Lapitin. Kaya kasi kung pangit ka, palagay mo tatanong ko sa ito. Makakilala ko lang yun. Okay. So, yun lang ang gusto kong malaman. Busy. Oo. Pero hindi, di ba? Kanina, syempre nakita ko, lumuha ang isang demonyo. Alam mo yung ganon? Yung malambot ka rin pala. Hindi nila nakita si David kasi umiiyak ka na. So, parang kahinaan mo talaga, anak. Oo naman. Grabe. Wala ako anak, kailangan ko, family ko talaga. Mhm. Mahal ko lahat ng nagmamahal sa akin. Yung parents mo, anong sinasabi? Anong laging bili nila sa'yo? Ang parents ko laging ginag-guide ako sa lahat. Sobrang swerte ko sa magulang ko na paano magkaroon ng isang pamilya, paano mawak ng pera, paano makitungo sa tao. Kaya kung ano ko ngayon, lahat yung turo po ng magulang ko. Ngayon sa career mo at sa mga pinagdaanan mo, anong gusto mong sabihin sa sarili mo? Masabi ko sa sarili ko, magpahinga ka kasi panitrabaho ka. At the same time, gusto ko rin sabihin ko sa sarili ko na balang araw ikaw naman, magbibigyan mo yung sarili mo ng gift, ng time, improve, di lang sa career, sa life. Yung pangarap mo naman para kay Feliz, alam ko maliit pang bata yan. Kasi ang madalas naman, pag-iipunan ko to, yung batang to. Pag-aaral, kailangan makatapos. Pero ano yung na-envision mo habang lumalaki o paglaki ni Feliz? Ako, Mama Oj, ang hiling ko lang, lumaki siya ng mabuting tao. Kasi kahit gaano ka successful, gaano ka kayaman, pero kung di ka mabuting tao, babaksak ka. So anong na-realize mo bilang tatay? Sa mga magiging magulang, lalo na sa magiging tatay, aminin ko na nakakakaba, nakakatakot, magkaroon ng isang responsibilidad. Pero worth it kung nakita mo siya na nangiti, masaya, na ikaw ang dahilan. And walang katumbas na kahit anong halaga yan. Ultimo buhay mo gaganda dahil magkakaroon ka ng rason para magpursige pa sa buhay mo. Dahil nandyan ang anak mo na umaasa sa'yo.